Hello, mga mahal kong kababayan. Kamusta na po kayo at saan man kayo naroroon sa bawat sulok ng mundo ay sana po mag-iingat kayo lagi. Kasi nga po hindi tayo nakasigurado sa kasalukuyan inaharap ng ating mundo na krisis, COVID-19 ano po. So, ang layunin po ng video na ito ay nais ko lang po magkaroon ng tinatawag na peace of mind ang mga kababayan natin na hindi nila alam kung ano ba talaga ang katotohanan sa nangyayari sa ating bansa dahil kung ano-ano ang nasasagap nilang mga chismis mula sa mga kumakalaban sa ating Pangulo na walang iba kundi si Pangulong Duterte. At sa lahat po ng nagnanais siraan siya, hindi kaya patalsikin, ay siyempre po wala silang ibang ikakalat, idudoktrin sa inyo, kundi ang kasinungalingan para lang masira ang inyong tiwala sa ating mahal na Pangulo. So dito po sa channel na ito ay marami po kayong malalaman dito. Dahil hindi po ako nagsasalita dito na wala akong ipapakitang patunay. Dahil siyempre ano po ba ang saysay na puposta ko ng video kung ibig sabihin walang credibility, ano po. So para malaman nyo ay nais kong ipakita sa inyo kung sino talaga ang hindi karapat-dapat na mamuno sa ating bayan. Ano po? Yung bang talagang sasabihin ko ang totoo, mga salot sila ng lipunan. Hindi po ito paninira kasi nga uulitin ko na mayroon po akong mga puriba. Napakahirap po naman siguro gawin na magbabanggit ka ng pangalan ng tao kasama ng kanyang mukha na ipapakita mo. Paparatangan mo siya ng walang katotohanan. Magkakaroon po tayo noon ng kaso, ano po. So ito po ipapakita ko sa inyo ay tandaan nyo. Dahil sa totoo lang, itong mga senador na ito, magmula noong naupo ang ating Pangulo, ay talaga naman wala po silang ginagawa kundi siraan ang ating mahal na Pangulo. Paratangan siya ng walang katotohanan. Kaya ang mga ito talaga, tandaan nyo ang mga mukha nila, ang mga pangalan nila. Sa susunod na eleksyon, ay wala po silang karapatan talaga upang iboto nyo dahil sayang lang po, mga mahal kong kababayan, ang ating pinapasahod sa kanila kung ang kanilang hangarin ay ipabagsak ang Pangulo natin na siya ang sumasalba sa ating bansa. Dahil siyempre para sa akin, ang paniniwala ko talaga sa ating mahal na Pangulo ay talagang solid na solid po. Dahil wala naman po siya idinidinay. Kaya hanggat sa International Criminal Court, tapos doon sa Commissioner on Human Rights, tapos pilit siya sinisiraan. At yung mga binitawan niyang salita kung ano talagang mga ginagawa niya, hanggat sa na-interview siya ng international reporter ng taga Al Jazeera, ano po, na wala siyang, ibig sabihin kung ano ang kanyang plataforma noong siya ay nangangampanya, ay wala siyang binago doon at tinupad niya. Kaya ito nga, bawat sasabihin ko dito, bawat ipapakita ko sa inyo na mga muka at ang kanilang mga pangalan, ay kaya ko po ito panindigan na talagang mga salot sa lipunan yan. Ano po? At ipapakita ko sa inyo ang mga puriba. Kaya lang ito, simulan na natin dito. Dahil ang makikita nyo dito, ipapakita ko sa inyo dito, ay sila po yung may nasa likod ng pagrarally. Ito po ay may kinalaman sa anti-terrorism bill. Ano po?
at ang kanilang mga doctrine doon sa tao na nagrarally ay iba. Iba po. Iba ang kanilang pinapaintindi doon sa mga mamamayan Pilipino, mga tulad natin na ordinaryong mamamayan Pilipino. Kaya, ang ipinagtataka ko po dito ay alam po natin na kapag nag-aral ka dyan sa University of the Philippines, Diliman, ay talagang matalino ka. So parang lumalabas na sila ay nagiging hipokrito sila. Dahil mga matatalino po sila, alam nila kung ano ang tama at mali. Na siguro na dahil sa pera, siguro kaya sila nagkakaganon. Pero kung tutuusin, talagang hindi talaga tama na dahil sa pera ay sisirain mo ang iyong dignidad. Ano po? At isasama mo na rin ang paninira mo sa iyong bayan na sinilangan. So, dito po tayo magsimula dito sa isang senador na ito na walang silbi, na salot ng lipunan, na napakabubo. Totoo yan. Na walang iba kundi ito, tandaan niyo ang mukha nito. Si Senator Kiko Pangilinan. Ano po? Siya po ay talaga naman, nasayang talagang pinapasahod natin sa tao na yan. Sayang. Kasi walang ibang ginagawa kundi sira ng ating mahal na Pangulo at magpasa pa rin siya ng batas ay yun ay nakakasira sa mga kabataan. Ano po? Kaya ito, si Senator Pangilinan, alam niyo po, magmula noong ipinasa niya yung ginawa niyang batas na ito ay Juvenile Justice Law. Ano po? Juvenile Justice Law na nasa Republic Act 9344 noong 2006. So ano po ang nangyari? Dahil po sa mga kabataan ay kahit gumawa ng krimen ay bawal ikulong. Ano po? Doon sa pagitan ng 15 years up to 18 years. Lalo na kung bumaba, halimbawa mga 9 years old, kahit gumawa ng criminal, pumatay, o ano pang ano, ay ibig sabihin, hindi na pwede ikulong yun. Dahil sa ginawa ng taong yan, si Senator Kiko Pangilinan na bubo, walang utak, ano po, ay naging dumami na ang mga krimen. At ang mga sindikato ay ginagamit nila ang mga kabataan. Dahil siyempre alam nila na hindi ikinukulong yan. Kaya talagang walang silbi ng tao na yan eh. Walang silbi. At bukod doon, ito, ayon sa kanyang binitawan na salita sa press conference, ano po, na ito noong January 19 pa ito, 2020. Kaya lang, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon upang ipakita sa inyo yung hindi pa nakapansin ito. So, ang sabi niya ay, sa ating ika-74 na anibersaryo, hihiram tayo ng lakas ng loob. Lakas na loob sa taong bayan na siyang may hawak ng tunay na kapangyarihan dahil sa larangan ng pamumuno at pamamahala. Walang ibang puwersa ang hihigit pa sa taong bayan, nagkakaisa, naninindigan at kumikilos. Senator Kiko Pangilinan, ano po, tama ka, no? Tama ka talaga na nasa taong bayan ang kapangyarihan. Ano po? Halimbawa, kung nagkakaisa ang taong bayan, naninindigan, ay talagang nasa kanila ang buong puwersa. Kaya lang, nangyari yan noong EDSA Revolution na ang mga taong bayan noon ay mangmang pa dahil walang social media. Ano po, yan ang tanging masasabi ko sa iyo, Senator Kiko Pangilinan, makinig ka. Ano po, sa ngayon, huwag kayo maghahangad na kayo ay magtatagumpay sa inyong binabalak para siraan ang Pangulo natin,
sa Pilipinas. Hindi po kayo magtatagumpay, tandaan nyo yan. Kasi nga, ang katotohanan ngayon ay lumalabas na at nakikita ng mga tao. Kaya ko ginagawa ito dahil yung ibang hindi nakakapansin ay baka sakaling mapansin nila. Na kayo ay mga sinungaling, mapanlin lang kayong mga Liberal Party. Okay? So ito, mayroon naman siyang sinabi noong April 2, 2020. Kaya pasensya na talaga kung ibig sabihin, pasensya na mga mahal kong kababayan. Kung ngayon ko lang ito nabigyan ng pansin, ibig sabihin na ipakita sa inyo dahil kung tutusin gusto ko lang po talagang manahimik. Kaya lang hindi talaga pwede. Dahil kahit ito man lang may ambag po sa ating bansa. Na ang mga taong naliligaw ng landas na dudoktrin sa pamamagitan ng kasinungalingan mula sa mga Liberal Party ay matauhan. Sana. Ang sabi niya, shoot them dead? Question mark pa sa dulo. 3 taon na ng patayan. Sa gitna ng COVID, patayan pa rin? Ano ito? Naiintindihan niyo ba ang mga pangyayari? Ang COVID at gutom ang kalaban at hindi ang ginugutom nating mga taong bayan. Anong ibig niya sabihin? Ito, napakaliwanag talaga na ito ang nasa likod ni Silawan, Lay Silawan. Dahil magkahawigan kanilang, ibig sabihin ang kanilang panindigan, Kaya ito, si Senator Kiko Pangilinan, makinig ka, bubo. Naglabas ka ng iyong saloobin ay pumalpak ka na naman. Wala kang ginagawa kundi palpak. Pumalpak ka na naman. Dahil itong kasadsaran ng COVID ay nagtatago kayo ng mga Liberal Party. Dahil natatakot kayo mahawaan. Matatakot kayo madikitan ng coronavirus. Ngayon, lalabas-labas kayo, nang dahil sa magsasalita kayo ng mga ganito, nalililangin nyo naman yung maraming tao. Ang hindi ko maintindihan sa mga ibang mga kababayan natin, ay hindi nila binubuksan yung kanilang isipan kung bakit nagpapauto sila sa mga ito, sa mga dilawan na ito. Baka nakakalimutan niyo, mga mahal kong kababayan, na noong araw ng kampanya, nangangampanya sila dahil gusto nila kumandidato. Kailangan nila yung ating boto. Kahit saan man tayo naroroon sa bawat sulok ng Pilipinas, mga liblib man, mabaho man yan. Kung doon sa mga lugar na walang mga CR, ang tinataihan yung mga doon sa mga gilid ng daanan, amoy tae. Nararating po nila yan. Nararating nila yan. At lumalabas na parang wala sila talagang delikadisa, wala silang nararamdaman na pandidiri. Dahil kailangan nila yung ating boto. So itong kasadsaran po ng pandemic, nasaan sila? Mas mabuti pa ang ordinary mamamayan. Ito si Francis Leo Marcos, dahil naisipan niya na tumulong. At kahit ito ay kinalalabasan, na ibig sabihin, pinagkaisahan siya para gawa siya ng problema. Sana po maintindihan niyo ito, mga mahal kong kababayan, ang sinasabi ko dito. Kaya kayo po, mga magulang, kung mahal niyo ang mga anak niyo, mga apo niyo, magiging apo ninyo, ay sana po isipin niyo ito, na itong darating na eleksyon sa 2022, wala pong dapat na manalo ng mga Liberal Party. Kasi nga uulitin ko, na subaybayan niyo itong channel ko dahil ipapakita ko sa inyo isa-isa kung ano ang kung sino-sino ang hindi natin nararapat iboto. Ito yan. Si Kiko Francis Pangilinan, wala po karapatan yan talaga na maging leader ng Pilipinas. Salute yan ng lipunan. Lalo na yan amo nila, si
Vice President Leni Robredo. Mapanira din yan, mapalnil lang yan eh. Kaya buba yan. Napakalaking buba na Vice President. O ngayon, mag-comment kayo kung paano ko nasabi na siya ay isang buba. At sa susunod na aking video ay tatalakayin ko sa inyo kung paano ko nasabi na itong Vice President ng Liberal Party, mula ng Liberal Party na si Leni Robredo ay buba, isang tanga. Okay? Ngayon, ito, lalo pa ito. Isa pa rin itong si Raulo. Si Maruhas. Tanga pa rin ito eh. Tanga. Talagang may tama ito eh. Papakita ko sa inyo, sabi ko sa inyo na kung wala akong mapakitang tawag dito, yung patunay na totoo ang mga sinasabi ko ay ang aking mga ibig sabihin, sinasabi dito ay walang credibility. Bagasan, hindi ka panipaniwala, ano po? O ngayon, ito pa. Si Drilon, Senator Drilon. Ano po? Wala pong karapatan yan upang mamuno sa ating bayan. Sana sa susunod na eleksyon ay tandaan niyo po pagmumukha ng mga ito. Huwag kayo padadala sa mga pera-pera. Ano po? Yan, si Risa Hontiveros. Isa rin niya salot ng lipunan. Isa rin salot ng lipunan. Tapos, ayan, tapos na tayo dyan. Dito na nag-ending kay Senator Kiko Pangilinan na palpak. So, sa next na aking video ay uulitin ko po na ang mga patunay ko sa mga sinasabi ko ay makikita nyo. Tungkol dyan sa mga pinakita ko sa inyo, mga mukha, ano po. So, kung interesado ka na mapanood mo, malaman mo kung ano ang katotohanan, ay mag-subscribe ka sa aking channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. At tanging hiringin ko sana ay maikalat natin ito para sa ganun ay malaman ng mga tao. At uulitin ko na patutunayan ko sa next na video ko. Maraming salamat po.